Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Pasensya na. Ayan, nandito po si Vivian tsaka si Amir. Biglang pumunta. Sinta. Nandito si Amir tsaka si Vivian tuloy. Amir tsaka si Misma, biglang napasugod sila. 3 araw na akong hindi nagpumunta kay Latya Mami. So, after nung mag-usap kami ni Tessa about sa ay kamusta po pala. Pasensya na po ang ganito. Kagigising ko lang, sobrang sakit ng ulo ko. And then kumakain ako. Tapos may kumakatok. Ayan, nandito stop ko na yung pagkain ko. Ano si Misma tsaka si Bibian. 3 araw na ako hindi nagpupunta kay Latya Mami. At na-stress ako sa nanay ni Latya Mami. Sobrang ako na-stress. Yung last na nag-live ako about po sa may lupa, yung binabaklas yung kubo, sobra akong parang sa video, di ba, nag-smile pa ako, parang hindi ako parang wala sa akin, ganun. Pero nung hapon na, doon ko naramdaman yung galit at inis. Feeling ko daming nasayang na oras, na time, pati pera. Kaya sabi ko, pahinga muna ako. So, hindi kami nag-usap ni Latya Mami. And then, hinayaan ko lang siya kung anong gusto niya. And then, after kinabukasan, ay tumawag ako. Sabi ko kay Latya Mami, sana ay okay ka lang, ganun. Naaawa ako kay Latya Mami sa sitwasyon na ginawa ng nanay niya. And then maghapon lumipas, hindi ako nag-vlog. Tapos nagpunta lang ako kay Joanna saglit, ganun. And then after ngayon, pangatlong araw ngayon, hindi pa rin ako pupunta sa kanila. Hapon na dito, nag-half day lang ako. Hindi ako pumasok kasi sakit ng ulo ko. Pero mamaya papasok ulit ako. So, andito, habang kumakain ako, may kumakatok. Nandito si Vivian tsaka si Amir. Dinala yung Vivian at Amir. Ako ng Vivian at Amir. Vivian at saka Misma, dinala itong mga kasirola namin. Yan. So, nagulat ako. At sabi nga ni Misma ay may sakit daw yung nanay niya. May sakit daw si Latya Mami. Tapos sabi ko, hindi naman ako nagsabi si Latya Mami, sabi lang niya masama pakiramdam niya. Kasi tumawag ako. Talo ko sila ng kumain, hindi na kumain kanin, kakakain lang doon nila. Kuto ko mga galletas ko, may kumakain pa nga ako, yan, ulam namin isda. Si Bedyo na nagluto. Tapos, ayan, sa katerbang ka. Ewan ko anong isda to. Ayan. Hindi pa ako natapos kumakatok sila. Tapos, nagulat ako na pagbukas ko ng pinto, si Misma at si Vivian. So, grabe na kasi yung awayan ng nanay ni Latya Mami at saka siya. Tapos, nagpunta si Vivian dito, tsaka si Misma, ang sabing ganun ang nagpatanggal doon ng kubo ay sila Mami Chiki, sila Papa Bonggi. Siguro nagkasakit si Latya Mami sa stress. Misma, tupin sa ba yun na binirmas ay? ¿Por qué? Porque pensaban que tú no venías, porque tú ya no venías. Porque yun binir 2 días. Sí. Oh, kaya daw naisip nila na hindi ako hindi na ako pupunta sa kanila, yun ang naisip nila. So ayan, napasugod po si Misma at saka si Vivian dito sa bahay namin. At ang sabi niya ay hindi na raw ako pupunta sa bahay nila. So iniisip po ng mga taga Okumba ay hindi na ako pupunta sa kanila at hindi na ako magpapakain. Ang sabi niya kanina ay malungkot daw sila o triste kasi nga hindi na raw pupunta sa bahay nila. Paano na raw, paano sila
yung mga bata pagka feeding program, ganun. Es la verdad, Mami Chiqui y Papa Bongays, ¿quieres sacar esto casa? Sí. ¿Qué razón? Ellos no quieren cuando mamá está contigo de que tú nos ayudas. Ellos no quieren cuando cuidado nos ayuda, solo quieren cuando sufrimos. Cuando sufrimos está bien. Pero Mami Chiqui no tiene problema con Mami Chiqui. Tiene, ella decir que sacar, y eso no está bien. ¿Qué razón? Yo no sé qué razón, porque Papa Bongay también quiere Sí. esta razón. Sí, mi abuela, mi bisabuela, cuando ella en vida, yo no había visto a mi bisabuelo, cuando ella en vida, mi abuela sí que había visto a mi bisabuela, cuando ella estaba en vida, ella había dicho que como mamá la ayudaba, ¿no? Entre todos sus nietos, mamá la ayudaba, que mamá va a dar a mamá ese terreno, esa parcela. Y ahora, abuela, como ha visto que abuela ha ido, abuela no va a poder hablar más, por eso dice que mamá le dé el terreno. Pero ella hace medicina, ella dinero, por eso hace Mamá Chiqui y Papá Bongay así. ¿Quién? Para abuela. Abuela. Mamá de nuestra mamá, por eso ella hace así. Cuando su mamá morir, ella ataca a mamá. Todo ello. Aquí, si tú tienes dinero, te atacan porque no te quieren ver, te quieren ver como si tú comes la basura, así les gusta. Pero si tú vives bien, tú llevas un marido que te ayuda, tú llevas dinero, ellos te pueden matar. Por eso aquí no está bien. Ang sabi ni Vivian ay Papa Bongay y Mami Chiqui, ang sabi daw ay sila nagpapatanggal nun. Tapos ang sabi ko, ano rason ba't papatanggal yun? Ang sabi nila, baka ginamitan ng medikamento ng nanay ni Chamame o mahika para si Papa Bongay at si Mami Cookie ay maging ganun sa kanila. So, yun ang sabi ni Vivian. Pero ako kasi hindi naman ako naniniwala doon. Anong paliwanag lang doon is baka siguro naiinggit or may something sa kanila talaga na ayaw nilang maging okay si Chamame. So, sabi nga niya ay ang mga Aprikano sa kanila daw ay kapag maraming pera o mayroon tumutulong o nagiging okay ang buhay, iyon ay inaayawan ng kalahi nila. Gusto nila pare-pareha silang naghihirap. Kena pensar yo no bay tu casa. Todos los niños sí pensaban que tú no vas a venir porque antes de ayer tú no venís, ayer tú no venís porque muchos problemas, mamá. Pensar que tú no gustas problemas, por eso pensar que tú no vas a venir. Muchos niños tristes que no están cuidados, decir que cuidado está en casa. No sabemos si va a venir. Ang sabi po ni Vivian ay, tanong ko sino nagsabi na hindi na ako pupunta sa kanila. Sabi niya, lahat ng mga bata doon kasi pa 3 days na akong hindi nagpupunta sa kanila at ang sabi ay dahil ayoko magkaroon ng problema sa kanila at puro problema daw. Ayoko daw magkaroon ng problema sa nanay o sa kahit kanino sa kanila, kaya hindi ako nagpupunta. Kaya sabi ng mga bata ay sabi nila ay kaya daw hindi na ako pupunta sa kanila. Malungkot daw sila kasi nga daw ayoko nang pumunta sa kanila. Mamaya pupuntahan ko si Chamame. Ako tako'y papahinga lang at kakumustahin ko. Merong sakit si Chamame at kahapon daw ay na-ospital. So, in-injectionan. Tumama injection ayer. Nasweroan po si Chamame. Pero kasi kahapon iba yung pakiramdam ko, mga amigo. Hindi talaga ako okay. Sabi ko, hindi naman ako hindi napupunta doon. Gusto ko lang magpahinga ng ilang araw. Pang-apat na araw na bukas. Kaya nagpunta na siguro si Miss at saka si Vivian dito kasi nga
Siyempre hindi na ako nagpupunta si Tia Mami, hindi naman tatawag yun basta-basta. Ayaw niya. Tsaka nung last time na nag-usap kami ni Tia Celsa, ang sabi ko sa kanya ay pahinga ka, ingat kayo dyan, sabi ko ng ganun. Gusto kong magpahinga, ayoko ng problema dyan, at gusto ko munang makapag-isa. So, yun. Ito yung unang pagkakataon na 3 araw talaga hindi ako nagpupunta sa kanila. Sa loob ng halos magtatatlong taon ko dito sa Equatorial Guinea na nagbablog. Ngayon lang yan. So, pang-4 bukas, tingnan ko kung makakapunta ako mamaya. Pero tingin ko baka kailangan kong pumunta kasi kailangan kumustahin si Tia Mami. Mga time na ganito dapat kong damayan si Tia Mami at paliwanagan na malapit naman na kami umuwi ng Pilipinas at yun na lang ang isipin niya. Yan. So. Kundo to mama, impirmo ken kusinar. Ken kusinar. No, sabi mo kusinar. Sabi ko nung nagkasakit yung nanay niya, sino nagluto? Marunong naman daw sila magluto lahat. Ken desir mami Cookie i Papa Bonggay quiere sacar esto casa. Mami Chiqui, Papa Bonggay. Sí, ken desir. Abuela. Abuela? Sí. Abuela mismo. ¿Por qué abuela? Abuela mala. No, que abuela decir con Mami Cookie y Papa Bonggay. Sacar. Sí, que diga a la mamá que saque casa. Después Papa Bonggay y Mami Cookie hablar con tu mamá. Por eso tu mamá sacar esto. ¿Por qué tu abuela hablar con Mami Cookie y Papa Bonggay? Papa Bonggay y Mami Cookie quiere tu mamá. ¿Por qué así? Yo no sé. Antes ellas quieren mi mamá. Quieren que mi mamá esté sin nada. Pero cuando mamá te tiene, no. Cambiar. No bien. Ayun, sabi ko, paano sino nagsabi na kay Mami Cookie tsaka kay Papa Bonggay na tanggalin yung kubo? Sabi niya, yung lola daw niya. Sabi niya, paano sinabi ng lola niya? Sabi niya, nung wala daw yung nanay niya, tapos sabi ko, di ba gusto ni Papa Bonggay tsaka ni Mami Cookie si Tia Mami? Sabi niya, noong dati walang-wala si mama, nung walang pera. Ngayon kasi nung meron na, ang sabing ganun ay, kung oobserbahan nyo lahat ng mga videos, mapapansin nyo na lahat ng malapit kay Tia Mami ay umihiwalay dahil naging matunggumpay si Tia Mami. So, kahit sa pamilya niya, di ba? Kay Bibian nagmula na si Mami Chiqui tsaka si Papa Bonggay mismo ang nagpaalis ng kubo na yon, at yung lola mismo daw ang nagsasabi. Sabi ko kung kakampi ni Tia Mami si Mami Cookie at saka si Papa Bonggay, hindi niya kakampihan yung nanay. Kumbaga si Tia Mami ang kakampihan niya. So ang maganda siguro ay kausapin ko mismo si Tia Mami at puntahan ko na rin kamustahin ko kung ano yung kalagayan niya. Sana ay okay na siya. Kasi ako sobra kong naapektuhan, pero sabi ko sa mga kasama ko dito, enjoy ko na lang yung mga araw na nandito ako. Total, i-enjoy ko sa pagpapakain, sa feeding program. At pag uwi naman namin ng Pilipinas, magiging okay naman yung lahat. Yun yung aking sinasabi sa mga kasama ko dito. Kahit kay Tia Mami, yung sinasabi ko yun. Kahit na sila misma, no? Cuando tú y mi país, tú quiero volver más aquí. Ayaw na, kahit yung mga bata, mga amigo, ayaw na nila na bumalik. Ayaw na nila na babalik sila dito kapag pumunta sila sa bansa natin. So gulat na gulat lang ako, talagang sila pa. Ngayon lang nangyari yan, bigla nila sila susugod. Na naman ako kay Bibian, tsaka kay misma na pumunta dito, tapos ang sabing ganun Kuya Raul, ayaw mo na bang pumunta sa amin dahil sa problema? Masyado akong na naman doon dahil sa problema sa kanila, ayoko nang pumunta. So hindi naman yun na talagang gusto ko lang magpahinga. Hindi naman kasi ngayon lang kasi nga nangyari yan sa loob ng 3 taon na 3 araw sunod-sunod hindi ako pumunta sa kanila.
Tapos tumatawag si Chamami, hindi ako masyadong nagsasasagot sa tawag niya. Tawag kasi nagtawag siya. Siguro kaya nagkasakit na rin. Por favor, cuida ole que venir en mi coma, porque muchos niños quieren ver tú tristes. Sí, yo venir. Solo yo quiero descansar. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.